Ngayon ay tatalakayin natin ang patungkol sa diskurso. Kaya ano nga ba ang diskurso? Ang diskurso ayon sa Diksyonaryo English-Filipino ng 1984, ang diksyonaryo ay pagsulat o pagsasalita ng may kahabaan. Na ibig sabihin ang diskurso ay hindi lamang isang salita o maikling pahayag, ito ay mas mahaba at organisadong pagpapahayag ng kaisipan na maaaring pasalita o pasulat. Halimbawa sa isang talumpati ng Pangulo sa harap ng maraming tao, hindi lamang ito isang pangungusap kundi binubuo ng maraming talata na may iisang paksa. Ngayon dako naman tayo ayon naman sa Webster New World Dictionary ng 1975, ito ay formal na nagtatalakay sa isang paksa, pasulat man o pasalita. Na ang diskurso ay isang masinsinan at maayos na pagtatalakay tungkol sa isang tiyak na paksa. Madalas itong ginagamit sa akademiko o formal na sitwasyon. Halimbawa nito ay isang research paper tungkol sa climate change o isang debate sa loob ng silid-aralan tungkol sa divorce law. At ito ay paggamit ng wika upang maipahayag ang ideya at pagkaroon ng pag-unawa. Ang pangunahing layunin ng diskurso ay maiparating ang mensahe at magkaintindihan ang mga taong sangkot sa komunikasyon. Halimbawa dito ay ang pagpapaliwanag ng guro sa aralin upang maintindihan ng mga estudyante ang leksyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa katangian ng diskurso. May apat pala na katangian ang diskurso. Una dito ay ang ang interaktibo. Ito ay nagsasangkot ng tagapagsalita, manunulat o tagapakinig, mambabasa. May mga dalawang panig na sangkot sa diskurso, ang nagpapahayag at ang tumatanggap ng mensahe. Ito ay nagkakaroon ng ugnayan sa pagitan nila. Halimbawa sa isang panayam o interview, may nagtatanong at may sumasagot. Pareho silang may aktibong kalahok sa komunikasyon. At ngayon ay dako naman tayo sa pangalawa, ito ang contextual. Ito may kaugnayan sa sitwasyon, kultura at layunin. Ang diskurso ay naaapektuhan ng lugar, panahon at kultura at dahilan ng pakikipag-usap. Ibang paraan ng pagsasalita depende sa sitwasyon. Halimbawa, ibang paraan ng pakikipag-usap sa kaibigan kumpara sa pakikipag-usap sa punong guro or sa pag nakikipag-usap ka sa pamilya o sa kaibigan. Sa pangatlo naman, ito ay sistematiko. Ito ay may istruktura at kayusan. Ang diskurso ko daw ay may malinaw at pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Hindi ito basta-basta lamang na may simula, gitna at may wakas. Kaya ang pagsulat ng sanaysay, dapat ito ay halimbawa nito sa pagsulat ng sanaysay ay kailangan talagang meron itong introduction, katawan at konklusyon. At panghuli naman ay ang proseso. Hindi lamang produkto andito pala tayo. Ito pala. Ayan. Dako naman tayo sa proseso. Hindi lamang produkto kundi isang dinamikong palitan. Ang diskurso ay patuloy na nagbabago habang nagkakaroon ng palitan ng ideya. Hindi ito natatapos sa isang pagsasalita lamang. Halimbawa, sa isang talakayan sa klase, maaring magtanong ang mga estudyante at sasagot ang mga guro. At susundan pa ito ng karagdagang paliwanag o opinyon. Kaya,
nagkakaroon ng diskurso o pakikipagkomunikasyon. Kaya ngayon ay ibibigay ko naman kay Binibining Rocas ang Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Binibining Charlene S. Rocas at ngayon po ay dumako naman tayo sa uri ng diskurso. So ang diskurso ay maaring maipahayag sa dalawang pangunahing paraan. So una po ay pasalita. So ang pasalitang diskurso ay nagaganap sa pamamagitan ng aktwal na pagsasalita kung saan may direktang ugnayan ang tagapagsalita at tagapakinig. So sa ganitong uri, mahalaga hindi lamang ang mga salitang binibigkas kung pati ang paraan ng pagbigkas nito. Ang tono ng boses, diin sa mga salita, bilis o bagal na pagsasalita, pati na rin ang ekspresyon ng mukha. Kilos ng katawan at kumpas ng kamay ay may malaking epekto sa kahulugan ng mensahe. Halimbawa, maaaring magbago ang kahulugan ng isang pahayag depende sa tono. So maaari itong maging seryoso, pabiro o may galit. Dahil may agarang tugon mula sa kausap. So nagiging mas dinamiko at interaktibo ang komunikasyon sa pasalitang diskurso. Ang ikalawa naman po ay ang pasulat na diskurso. So, ang pasulat na diskurso ay naipapahayag sa pamamagitan ng pagsulat tulad lamang po ng sanaysay, liham, artikulo o ulat. So sa paraang ito, mas magkaharap ang mga manunulat at mambabasa kaya't walang agarang paglilinaw kung sakaling may hindi mauunawaan ang tumatanggap ng mensahe. So dahil dito, kinakailangang maging malinaw, maingat, at organisado ang pagkakasulat ng ideya. So mahalaga ang wastong gramatika, tamang baybay at maayos na pagkakasunod-sunod ng mga kakaisipan upang maiwasan ang maling interpretasyon. So sa pagsulat ng diskurso, ang mismong teksto ang magsisilbing pangunahing daluyan ng mensahe, kaya kinakailangang masusing pag-isipan ang bawat salitang gagamitin. So ngayon naman po ay dumako naman tayo sa konteksto ng diskurso. So ang unang kontekstong diskurso ay ito ay kontekstong interpersonal. So ang kontekstong interpersonal ay tumutukoy sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang taong may malapit na ugnayan sa isa't isa. Katulad lamang ng magkaibigan, magkapamilya, o magkasintahan. So karaniwan itong informal at malaya ang paraan ng pagsasalita dahil may personal na koneksyon ang mga kalahok. So ang halimbawa ay katulad lamang po ng usapan ng magkaibigan tungkol sa kanilang problema o karanasan sa paaralan. Ang pangalawa naman pong konteksto ay kontekstong panggrupo. So ang kontekstong panggrupo ay nagaganap kapag ang mga kalahok ay may kabilang sa iisang pangkat at may iisang layunin. So mas organisado ito kumpara sa interpersonal dahil may paksa at layunin ang talakayan. So ang halimbawa nito ay katulad lamang ng pulong ng pamumunuan ng isang samahang pang mag-aral upang pag-usapan ang nalalapit na proyekto o aktibidad. Ang pangatlo naman po ay kontekstong pang-organisasyon. So ang kontekstong pang-organisasyon ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa loob ng isang organisasyon o kumpanya. So kadalasan ito ay formal at sumusunod sa mga patakaran ng institusyon. So maaring ito ay sa pagitan ng pamumunuan at mga empleyado o iba't ibang departamento. Halimbawa nito ay katulad lang po ng memorandum ng Pangulo ng isang kumpanya para sa lahat ng empleyado tungkol sa bagong patakaran. Ang pang-apat naman po ay kontekstong pangmasa. So ang kontekstong pangmasa ay nagaganap sa harap ng malaking grupo ng tao. So layunin nito na maiparating ang mensahe sa maraming tagapakinig kaya dapat malinaw,
organisado at kapanipaniwala ang pagpapahayag. Halimbawa nito ay kagaya lamang po ng pagtatalumpati ng isang politiko sa harap ng mga botante habang nangangampanya. Ang panglima naman po ay kontekstong intercultural. So ang kontekstong intercultural ay nangyayari kapag ang mga kalahok na mula sa magkakaibang kultura. So dito, mahalagang maging maingat sa paggamit ng wika at kilos upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan dahil maaaring magkaiba ang paniniwala, tradisyon at paraan ng komunikasyon ng bawat kultura. So halimbawa ay ang pagpupulong ng mga pinuno ng mga bansang Asian upang talakayin ang mga isyong panrelihiyon. At ang panghuli naman po ay kontekstong pangkasarian. So ang kontekstong pangkasarian ay tumutukoy sa komunikasyon batay sa kasarian ng mga kalahok. So maaaring magkaiba ang paraan ng pakikipag-usap, depende kung ito ay sa pagitan ng mag-asawa o sa loob ng isang pangkat na puro lalaki o puro babae. So ang halimbawa po ay katulad lamang po ng usapang mag-asawa tungkol sa mga responsibilidad sa bahay o usapan ng mga babae tungkol sa kanilang personal na karanasan. So sa kabuuan po ay mahalagang maunawaan natin ang konteksto ng diskurso dahil nakakaapekto ito sa paraan ng paggamit ng wika at sa interpretasyon ng mensahe. At yun lamang po at maraming salamat.